Kung hindi ito nare-report at hindi na-file yung kaso, hindi ito magre-reflect sa aming records, criminal or derogatory records. Kaya nga't nagpapasalamat kami dito sa pamilya ng biktima na nireport ito. Alam namin gaanong kasakit yung nangyari dito sa pamilya ng biktima and to the victim herself. Dumulog sa tanggapan ng National Bureau of Investigation noong Lunes, June 16, ang isang babaeng biktima umano ng robbery at rape. Base sa sumbong ng biktima, alas 3 na madaling araw na nag-book siya sa isang transport network vehicle service. Pauwi sana siya sa kanilang tahanan galing sa southern part ng Metro Manila. Ngunit habang nasa biyahe ay nakatulog ito. Nagulat na lang siya at nagising nang may naramdamang kakaibang nangyayari. So naturally, inantok siya. Along the way, nagulat siya when nung nagising siya is the vehicle is already on a stop mode, and in her struggle to extricate herself from the lewd acts by the driver, sinuntok siya sa sikmura at nanghina siya. Matapos mai-report ang nangyari, kaagad na nagsagawa ng surveillance sa mga tauhan ng NBI. Sa kaparehong araw din ay naaresto ang suspect sa tulong na rin ng may-ari ng sasakyan at TNBS company. Itong practice na ginawa ng particular TNBS na kung saan ito namamasukan ay kahanga-hanga. Agad alam nila kung saan nakatira. So they keep a record track on the activities of their drivers, and we really appreciate that yung pinakita sa amin at nakipag-cooperate kaagad. Hindi naman itinanggi ng TNBS driver ang kanyang kasalanan. Napansin ko siya sa likod, sir, is nakatulog, nahulog sa upuan, sir. Gumilid ako sa gilid, tinulungan ko siya makabalik sa upuan. Kasi di pa rin siya nagising, sir. Kasi ano ko na siya sa upuan ng may, sir. Doon na, sir, dala ako sa tukso, sir. Temptation, sir. Bukod sa cellphone, bag at kwintas na nakuha mula sa biktima, iniimbestigahan din ng NBI ang ilan pang mga gamit na kanilang nakita mula sa suspect. We found out that there are also other phones where he kept the phone. We don't know yet whose phones are those. For sure it's not from the victim, but we are quite definite that it might be from somebody else. Samantala, kinundinan ng grupong Laban TNBS ang nangyari. Ayon kay Laban TNBS President Jun De Leon, bagamat isolated case ito, hindi katanggap-tanggap ang ganitong gawain ng isang TNBS driver. Hindi dapat nangyayari ang ganyan. Ang mga drivers dapat masundo at may hatid na safe sa kanilang mga tahanan. Yung mga ganyang gawain ng driver, kinukondina natin. At kung ano man may tutulong ng grupo natin dyan, kung meron man, welcome po tayong tumulong. At sa Transport Network Company na nakipagtulungan sa NBI, nagpapasalamat tayo doon. Ayon pa kay De Leon, sakaling may record sa Philippine National Police o NBI ang isang nag-a-apply na driver, ay hindi ito pinayagan na makapasok sa isang TNBS company. At sa insidente na kinasangkutan ng naarestong driver, panigurado na hindi na ito papayagan pang makapagmaneho sa alinmang TNBS company. Walang puwang yung mga rapist at hold-upper sa hanay ng TNBS dapat. Kasi nakasalalay dyan yung imahe ng buong community. Baka matakot nang sumakay ang mga mananakay kapag yan, pumutok yung ganyan. Pero sa akin, isolated yan. Ngayon lang ako nakabalita ng ganyan. Kadalasan po ang TNBS ang na-hold up. Pero ito baliktad eh. Paalala naman ng NBI na malaki rin ang maitutulong na maibigay kaagad sa kaanak ang lokasyon at mga impormasyon ng sinakyang TNBS. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.